Base po sa pinakahuling track regarding po dito sa low pressure area na dating si Bagyong Josie, tuluyan ng humina into a low pressure area itong si Tropical Depression Josie na may international name po na Haishen. However, yung mga remnants or yung mga natitirang kaulapan na tinatawag natin, nagdadala pa rin po dito sa may areas ng mga paulan, sa may area po ng Summer Island plus Dinagat Islands. Sa ngayon, yung tanging weather system na nakaka-apekto po sa bansa ay ang southwest monsoon or hanging habagat. So, aasahan po natin sa susunod na 2 araw ay patuloy ang paghina pa rin ng hanging habagat sa ating bansa at mababawasan ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi. Simula po ngayon hanggang sa darating po na weekend, wala tayong nakikitang panibagong bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago matapos ang buwan ng Hulyo, posible pa po ang hanggang isang bagyo. Para naman sa lagay ng ating karagatan, simula po ngayon hanggang sa weekend, wala tayong nakikitang pagtataas ng gale warning o yung mga sea travel suspensions po natin dahil naasahang hindi pa rin ganun kalakas ang southwest monsoon hanggang sa araw po yan ng Sabado. Maliban na lamang dito sa may areas po ng West Philippine Sea, gayon din sa may extreme northern Luzon, minsan maalon pa rin po yung karagatan. But in other areas, dito sa may Pacific Ocean, sa may Philippine Sea, dito rin po sa mga baybayin ng Visayas and Mindanao, generally kalahati hanggang 1 metro ang taas mga pag-alon, malayo sa ating Pampanga. At kapag may mga thunderstorms or yung mga malalakas na hangin, posible yung mga pag-alon na umaabot po ng 2 hanggang 2.5 metro. At pagsapit po ng afternoon hanggang sa gabi, posible ang mga pagkulimlim sa ibang lugar lamang po dito sa Luzon at may tsansa pa rin ng mga pulupunong mga pag-ulan o mga pagkidlat pagkulog, lalo na po dito sa may norte, sa Ilocos Region, sa mga mountainous areas ng Cordillera, sa halos buong Cagayan Valley, lalo na dito sa may mainland, pagbaba po ng Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Habang dito sa Metro Manila at mga nearby areas, maliit ang tsansa ng mga pag-ulan. Pinakamainit sa may Tugigaraw bago magkaroon ng mga pag-ulan sa gabi, hanggang 38 degrees Celsius, habang malamig pa rin sa may Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Then pagsapit po ng Sabado, mas malaking parte na po ng Luzon, including Ilocos Region, halos buong Cordillera Region, cloudy skies na, at dito rin po sa may areas ng Central Luzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, even dito sa may Nueva Ecija, down to Metro Manila, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro, posible po ang mga kaulapan at may aasahan din mga pag-ulan na mas madalas. So make sure po na kung lalabas ang bahay sa weekend, magbaon ng payong at kung kaya naman po maglaba, sa Thursday ay siguruhin po na gawin na ito. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, patuloy pa rin po ang fair weather conditions. Ibig sabihin, walang aasahang malalakas at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan dahil nga wala na tayong minomonitor po na weather disturbance malapit dito sa may Visayas and Mindanao. So maraming lugar po, magkakaroon ng maaraw na kalangitan mula umaga, again hanggang early afternoon, kagaya dito sa Luzon. At pagsapit ng hapon hanggang gabi, posible pa rin yung mga localized thunderstorms lamang na nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Minsan kapag nagiging severe, posible rin po ang mga pagbagsak ng yelo, yung mga water spout or yung ipo-ipo po sa dagat, posible din po yan na walang kinalaman sa anumang bagyo or LPA. At yung buhawi, hindi rin natin inaalis pero mga ilang minuto lamang po ang tinatagal nito. Actually, karamihan po ng mga lugar sa may Visayas, Mindanao and Palawan, maximum temperature maglalaro from 32 to 33 degrees Celsius.